Hello everyone, as promised, ari ako para i-discuss ang issue about whether or not obligation bala sa mga kabataan ang ilang mga ginikanan or ang ilang mga kauturan nga nagahikahos or nagakinahanglan sang assistance. Okay? So, time and again, point out ako or magbasa sa mga scriptural basis ang aton nga mga hisgutan tonight. Alright? So, I will try as much as possible nga himuon siya nga simple. And I will be talking in Ilonggo. So, Ilonggo nga hiligay nun ang ako nagamiton agud nga maintindihan sang mga kauturan naton nga mga Ilonggo. So, para sa mga hindi hiligay nun, just listen. Okay, base may makuha man kamo nga mga points kahit papaano, or kung hindi klaro, you can always message me so I can translate things for you. Okay? So let us begin with the question, should children be obliged to provide for their parents? Okay, so amo nang aton na question. Should children be obliged to provide for their parents? Ano ba ang inyong sabat sina? Obligado bala ang mga kabataan nga i-provide ang ilang mga ginikanan. So we are talking about provision ha. So it might include ang needs kag ang wants ang ilang mga ginikanan. Okay, actually sa Filipino community hati gid ang numbers, okay? Kadamo sang mga Filipinos nga naghambal nga yes, obligado, because of course ang culture naton, no, nga masyado kita ka closely knit as a family, no, clannish kita kaayo. So of course, no, kung ano ang may ara ako, may ara man ang tanan. Okay, and may ara man yung mga quite a few, no, or in fact a significant number nga nakaagi na nga mag-provide nga do medyo do na na tagam na, no, do nakatilaw na sila sang pait sang sige sang provide nga naghambal sila nga hindi kami obligado nga mag-provide. Okay, so actually ang ini nga question is not an easy question to answer, kag hindi siya answerable by a yes or no. No? Kay kadamo sa mga sanga-sanga nga dapat naton i-consider. Okay? But first, before naton i-consider kung ano ang aton nga mga parameters para maghatag, hibalon anay naton ang meaning sang word nga obligation. Okay? Ano bala ang meaning sang obligation? An obligation is a duty to do or not to do something. So it is ano nga tawag siya, duty siya, no, or kabug-aton nga ginpataw sa isa ka tawo, no, to do or not to do something. So ang iban nga words for obligation, no, para clear lang gid sa aton is accountability, agreement or bond, no, amo nang aton inistoryahan, no, burden, commitment, contract, no, kung sa legal, duty, liability, necessity, need or promise, requirement or right. So amo nang iban nga other terms nga pwede naton mabulos sa obligation. So medyo may bugat siya nga upod, no, hindi siya nga it does not just happen nga freely, no, kundi dumera siya nga upod nga tulod, no, do gina-push ikaw to do something. So kung aton gid lang tawon, no, ang obligation, no, should be reciprocal. Okay? So habang ginaobliga naton ang mga kabataan nga suportahan ng ilang mga ginikanan, dapat man naton lang tawon nga ang obligasyon
duha siya ka ways, no? It goes both ways. So it's a double-edged sword. So ang parents, kinahanglan man sila mag-support sa ilang mga kabataan. They are bound by law to support their children, especially kung minor sila kag incapacitated. So kung lang taon ganin naton ang mga mga layi sa bilog nga kalibutan, no? Included ginadiraya always ang protection kag ang rights sa mga kabataan because obligado ang mga ginikanan nga protektahan ang rights man sa ilang mga kabataan. Okay? So especially atong mga minors kag ang mga incapacitated, inang mga may mga disability, physical or mental disability. So it goes both ways ha, hindi lang kay mga kabataan ang ginaobliga nga mag protect sa ilang mga ginikanan. Kung lantawon man naton sa scriptures, no? Si Apostle Paul naghambal sa 2 Corinthians chapter 14. You can check your Bibles. 2 Corinthians chapter 12 verse 14. Siling ni Apostle Paul, and I will read, "Here for the third time I am ready to come to you, and I will not be a burden, for I seek not what is yours, but you. For children are not obligated to save up for their parents, but parents for their children." Okay? So, this is sa point of view yan ni Apostle Paul, ha? Hindi obligasyon sa mga kabataan nga mag-save up para sa ilang mga ginikanan, pero ang mga ginikanan, ginaobliga sila nga mag-save up para sa ilang mga kabataan. Okay? So, let's take a deeper look kung ano pa ang ginahambal sang scriptures about responsibility sa mga kabataan sa ilang mga ginikanan. Sa Ephesians 6:1, no? Memoryado ni sa mga kabataan. "Children, obey your parents in the Lord, for this is right." So, kung responsibility ang pag-uusapan, amo niya ang responsibility sa mga kabataan sa ilang ginikanan. It is to obey their parents in the Lord, for this is right. Okay? So, obedience sa ginikanan. And also in the Old Testament, sa Exodus 20:12, kabalo kita sinitanan. "Honor your mother and father, so that you may live long in the land the Lord your God is giving you." Okay? Honor your father and your mother. So, if we take a deeper look at things, no, ang responsibilidad ng gid sa mga kabataan sa iya ginikanan is to obey and to honor. No, ang iya nga mga ginikanan. So, honor, ha? Honor, hindi isang honorarium. Okay? Kung kaisa ginaano naton, we mistake honor, no, for honorarium. Gina-equate naton ang honor sa paghatag sang cash. Kung hindi kita kahatag sang cash or whatever sa aton mga ginikanan, why na kita nag-honor sa ila, no? But let us define honor, no? Ang meaning sang honor is a recognition of one's right to great respect or to any expression of such recognition. It is to regard with great respect. So, kung ginarespeto mo ang ginikanan mo, wala mo siya ginapakahuyan, no? Wala mo siya ginasinggit-singgitan, no? Wala ka naga-talk back, or wala mo siya ginatagaan sang stress. So, that is honoring your parents. Ginapasidunggan mo siya pirmi. Hatagan mo siya sang pride by the choices that you make probably. So, however though, on the other hand, ang scriptures nagahambal man, no, sa 1 Timothy chapter 5 verse 8. And I will read, "Anyone who does not provide for their relatives and especially for their own household has denied the faith and is worse than an unbeliever." Okay, so amo naman ning side naman sa mga kinahanglan mag-support gid sa ginikanan, no? Because anyone
nga hindi nagka-provide sa ilang mga relatives, especially sa ila kaugalingon nga pamilya, no, has denied the faith and is worse than an unbeliever. So the Bible strongly encourages us to care for members of our family, especially older people, children, and those who may be in need. But, no, sa mga ginbasa natin ni scriptures, ang general rule gidya, general rule, kung obligado gid balak ang mga kabataan nga i-provide ang ilang mga ginikanan. Ang general rule is hindi. Okay? So, namo na naman sinisang may magbati ko sa aton, no? So, hindi. However, though, parehas ng iban nga rules, may ana nga mga exceptions ini nga rule. Okay? So, I hope mag-clear ina sa aton ha, sa mga kabataan, hindi kita obligado ha, nga mag-provide para sa aton mga ginikanan. Except, diri kita sa except, tanaw na to ng except. Ano ang mga exceptions sang sininga rule? Okay? Hindi kita maghatag o hindi kita obligado nga maghatag except kung, number 1, ang imo nga ginikanan widow or widower. Ano meaning sina? Balo, no? Wala na sang partner, namatay si mama or namatay si papa. So nag-iisa na lang ang parent. So except in those situations, no, we are not obliged to provide. Okay? So scripturally, no, ara na naman, basahon ko na naman ang scriptures ha. I want to have this discussion. I want to have this discussion founded, no, in scriptures. So basahon natin ang 1 Timothy chapter 5 verses 3 to 13. Ano lang ni siya actually, siling diri, take care of any widow who has no one else to care for her. Kung wala na gid sa may magsagod sa iya. But if she has children or grandchildren, their first responsibility is to show godliness at home and repay their parents by taking care of them. Kung may grandchildren ko, no, ang responsibility sa mga kabataan is to show godliness at home by taking care of the widows. So this is something that pleases God. Okay, so obligasyon sa mga apo nga lantawon ng ilang mga lola nga widow. Okay, or ang ilang mga lolo nga widower. However, may exception pag ining exception. Hindi komo widow or widower i-provide. Okay? Because may exception siya. Ang exception is atong mga widow or widower nga nagagamble. Nagatong itspirmi, no, nalulong sa sugal, no. So nalubong sa utang tungod kay sige sugal. That is obviously, no. Obviously hindi gid na siya dapat i-provide. Okay? Because by doing so, gina-enable nimo ang widow or ang widower. Those who are addicted to alcohol and or drugs. So, well, self-explanatory, no? Nga nga ma-support ka, nga nga ma-provide ka. And those who have new partners and young kids with their partners. Actually, ang munigid ang ginareklamo sa mga kalabanan, no? Inabalang mga tatay, usually lalaki eh. Or mayroon man mga babae, pero ang mga babae man good, hindi na makapanganak, no? So, or sa mga younger women nga nabalo, amon ang kakatabo, no? May partner sila, tapos may bata sila sa bag-o nila nga partner, tapos mangayo sila sang support sa ilang mga anak sa first wife. Okay? So, which is unfair para sa mga kabataan. Hindi na naya obligasyon sang mga kabataan sa first wife nga sagudon ang bata sang ilang tatay sa second or third wife. Alright?
So, I hope clear ina ha, exception ina siya. So, meaning, pwede kita magsagod sa widow and widower, pwede natin sila i-support, pwede natin i-provide ang ilang mga kinahanglanon, except for those 3 exceptions. Ano ito? Kung gambler siya, who is deeply indebted, no? Damo sang utang, atong mga nag-aabuso, no? May mga bisyo ng alcohol or drugs or hambaluntan na lang smoking din no? Kay magastos din ba ang smoking? And then eventually, pag nagkasakit, problema mo rin, no? And then those who have new partners and may ara sila nga young kids, may mga baby sila or may mga anak sila sa ilang nga bago nga partner. Okay? So I hope that's clear. Alright? Number 2, sino ang pwede i-provide? Atong mga nagamasakit, those who are truly sick or unable to take care of themselves. Itong mga nagamasakit kag hindi kaya sa gudo ng ila kaugalingon. Okay? So, pwede mo to sila i-provide. Pwede ka maghatag, whatever, no? Cash or in kind. Kay kinahanglanon gid sang family member nga ina. Okay? Ang truly sick ha, hindi atong naga-pretend nga nagamasakit. Because there are people nga nagamalinger, no, mga malingerers bala. Nga gapasakit-sakit lang, parang hatagan, no. E kung hindi magsakit-sakit, hindi man paghatagan. Okay? So number 2, amo na siya ha, those who are truly sick and are unable to take care of themselves. Okay? Number 3 is between life and death situations. Na mga sudden emergency bala nga na ospital bigla kay na dengue or amo na bala or na disgrasya, no, na vehicular accident or na balian, no, mga wala naton ginapangayo. So sudden emergency gidya, and then between life and death situations ara ya clearly, no, kinanglan gid naton maghatag sang support man. No, hindi na iya question, no? So a truly independent person, let us remember though, nga ang tutuod gid nga independent person, wala na nagadalagan for assistance sa mga matters nga kaya niya lang naman i-handle, no? Because there are people, no, nga ginpadako sila sa nga ano bala nga hamungaya or nga anytime may makuha gid sila, no? Nga ultimo inugbayad sa tubig, sa kuryente, inugbayad sa wifi, no? Pangayoon pagid sa mga breadwinner sa family, is either sa ginikanan, sa utod nga ara sa abroad, or sa utod nga naga-income sa dako-dako, no? Yeah, bayad anay sa wifi, bayad anay sa ano, no? So kung tutuod nga independent nga tawo, no, hindi na siya magdalagan for assistance sa mga amulan sinaka-trivial nga mga bagay. No, ginapangitaan niya na ipaagi. You will know nga ang person is not independent kung bisan sa pangbakal sa diaper sang iya nga bata. Pangayoon niya pa, no, for life, o, habang nagapamata siya. Okay? Number 4 is temporary support. Ito, pwede ka gin maghatag sini, no? So, just like, paeskwelahon ko akong manghod, no? So, that's only for 4 years, no? Or patapuson ko siya, o sige, 2 years na lang. Ako mabayad sa boarding house, and tuition, and everything. So, temporarily. Pagka-graduate na to, no? Pag naka-employ na, stop na ang provision. Wala na. Hindi kaya, hasta nga pagbata niya sa tuya, pagpakasal niya, masupport ka pagid, pagbata niya, no? Pag masakit sang bata niya, ikaw gihapon, no? So, hindi na iya, ikaw mismo ang naghahatag sa iya sang tsansa nga maging entitled siya, kag hindi niya na ma-practice man ang iya nga muscles, no? Nga magtrabaho, kag mangita sang paagi nga mabuhi siya sa iya kaugalingon. Okay? So, temporary lang, no? Nga support, hindi siya sang lifetime support. Alright? So, pwede kaya kahatag sina. No? Because you know, kag ma-project no man ya, after 2 years, wala na ko sang gastuhan. So, it's already time para nga ako naman kaugalingon or
No, kung sino naman ang ako niya nga ma-focus naman ko sa akon pamilya. Okay? So, remember ha, kay amo ginipirmi ang sala sa mga Pinoy man, no? Kung suportahan gani sa temporary bow, nang amo sila lang akong ihatag mong imo nga kamot, haklabon pati ang imo nga baga. So, temporary support. Alright? And number 5 is, of course, ang those who are very young. Itong mga baby pa, gagmay pa nga kabataan, of course, kinanglan suportahan gina sila, i-provided na sila yan. That's very self-explanatory. Hindi gani kita allowed no, magpatrabaho sa mga kabataan, mga minors. Kigan kita sang aton nga government if we do that. And then, those with high personal financial responsibility. Kilala mo niya mga tao ni, no? Kaya kung makahulam sila sa imo, by all means, ibalik gid nila ang ginhulam nila. No? Pangitaon ka gid nila. Hindi sila yung magpapangita sa imo, pero pangitaon ka gid nila. And they know ang ilang limits. No? Bisan pa hulamon mo pa sila, hindi na sila maghulam because hindi na nila kaya magbayad. No? So they know when to say no. Kay kabalo sila sang ilang capacity to pay. So these are people with high personal financial responsibility. Ini mga tao ni nami ni pahulamon kaya hindi ni sakit sa ulo kung sukton. Okay? Or bisan hindi mo na pagsukton, siya na mangita sa imo para magbayad. Okay? So these are people that we need to support. We need to kung kinahanglan sila, pwede natin sila hatagan sang provision. And then number 7, parents who are supportive, sacrificial, and loving. Sang nag-grow up ka pa. Of course, no? Amo ni gani sila nga love begets love. Hindi mabudlay maghatag balik sa mga ginikanan nga balaan mo man kag nabatsyagan mo man nga ginpalangga kag ginpadako, ginsuportahan, no? Sacrificially while you were still unable to stand on your own 2 feet. No? So, ini sila ya, hindi na niya, no questions about this. Hatag, no, give, kung ano ang pwede mahatag. And then, number 8 is, of course, people who help themselves. Mga tao balang ginabuligan man nila ila kaugalingon, no? And we know, no, kung ano nga klase sa mga tao ni sila. Kaya meron yung mga tao yung munabla 1 peso servant, lihugon mo gani kung ano lang tong inhambal mo, no? Kung ano nga buto nga button ang gin push mo, amo lang man tong obrahon niya, no? Wala na sang iban, no? But these people nga responsible, or they know, no, what to do with the help that you give, muning nami buligan, no? Tagaan mo sila sang gamay nga kapital, pagbalik mo after a few months, no, nahimo na siya nga dako-dako nga kapital. So bisan hindi mo na pagkuhaon balik ang ginpahulam mo, no, kabalo ka nga nagkadtugid sa maayo, pagkabalugid magpadalagan sang ginhatag sa ila. Alright? So kanami magbulig sa mga tawo nga amo ni, no. And then number 9 is ang mga below 21 years old who still live with their parents. Of course, no, ini mga nag-iliskwela pa, no, kinahanglan gid nila sang support manaton, no. Although ang sa karon nga generation, no, mga 20, 21 naga-work na sila sa ila kaugalingon. All right? So if we have to do a run through, no, sa mga tao nga dapat buligan, okay? Number 1, ang mga widow and widowers. Number 2, those who are truly sick. Hindi nagapakuno-kuno nga masakit ha. Those who are truly sick or those who are unable to take care of themselves. Number 3, mga sudden emergencies. No? Mga between life and death situations. And then, number 4 is temporary support. Number 5, those who are very young. And then number 6, those who have high personal financial responsibility. Kabalo siya sang iyang kaya, no, nga bayaran. And then parents who are supportive, sacrificial, and loving.
Also, people who help themselves. Kasabad siya ako niya ido. People who help themselves. Namin na sila i-provide man, no, kag-suportahan. And children or kids who are below 21 years old and who still live with their parents. Okay. Next. Reasons why you should not be obliged to give. Ano ang mga rason nga ang hindi kita dapat maghatag? Okay, so kaina itong reasons or exceptions nga kinanglan sila hatagan. Karon naman nga ano ang mga rason nga ang hindi kita maghatag? Okay? Or sino ang mga tawo nga hindi gidapat hatagan? Number 1, those who have any sign or evidence of drug addiction. Self-explanatory. Kung drug addict na gani na, hindi na naipaghatagi. Because if you do, ginabuligan mo lang siya nga ilubong ang iya kaugalingon sa iyalulubngan. Alright? You are enabling him. Number 2, those who are addicted to gambling and vices. No? So, but silingon, kung bisan tigulang na siya, bisan nanay na siya ni mga widow, no? Kung pala tong it's, no, pala utang, nagkalautang-utang na, pala mahjong, hindi sa minamasama ko ang mahjong ha, but if you do it just for entertainment and pleasure, entertainment sake, no? Nga hindi lang sang pangabuhian, then go ahead, no? Mo man ang mga baraha-baraha nga na, pero kung patdanay na gid siya kag baw, do maubos na yang imo nga savings just because you want to win, no? Kag ang sadya pa gid kay imbis nga ma-win daw wala gid gani win, no? So these people should not be provided for. No? Self-explanatory na yan. No? Magalit na kayo kung magalit, no? Number 3, those fathers who have abandoned their children when they were still young. Nga father lang kita ako ni hambal how. Because sa aton abi nga na culture, ang mga bata mabilin gid sa nanay. Nga kagat sang ido ang ako niya. Nga angklet. No, so ang mga tatay nga gina-abandon nila ilang mga kabataan sang gagmay pa sila, no. They are just considered mga sperm donors. They are not fathers. No? They are sperm donors. So, I'm not saying hindi sila pag-i-forgive. No? Kaya usually, ang kakatabo, kung magtigulang na magmalasakit na, ginbiyaan na sang ginupdan nga pamilya, no, gabalik na sa mga bata. Especially kung ang mga bata ang ginbilin, nag-successful, mabalik. Kaya, sige na, sagudan niyo ko kay tatay niyo man ko. Ouch! So, hindi kita mag-ano ha, hindi na sila included sa mga dapat i-support. Okay? So, I am saying, i-forgive natin sila, no? Pwede natin sila i-forgive, pero hindi natin sila pag-i-provide. Hindi kita obligado na mag-provide. Dali lang ginawa. Kaya kasabad na gid. hindi kita obligado nga i-provide sila sang ilang mga ginapangayo, no? Kay kung kaisa mahilig pa ni mag-demand ang mga amo sini, no? Nga sagudan nyo ko kay nga masakit na ko, wala na ko upod, no? So if you want, no, you can give. Wala man sang may nagapugong sa inyo, especially kung mga kabataan ka mo, you can forgive and you can support, no? Pwede nga in kinds, no? Kagain sa vitamins niya, mga gatas, yung dira, bulong. You can do that or you can pay for the rent. No? Pero hindi kita obligado. No? What I'm saying is, may option ka to say no. Okay? Because, let us remember, no? We can forgive. But, dapat man mabalaan sa mga tao nga ang forgiveness mayroon nga consequences. Kag kinahanglan naton atubangon ang consequences. Amo nang problema sa aton subong because we do not emphasize consequences anymore. Kaya hala na lang man, pahala naman lang, no? Pag tigulang ko, mabalik, magkagapon sa inyo, no? So
are not taking responsibility anymore kasi hindi man implemented ang consequences, no? Maluoy. Among ginayabatasan sa Pinoy, maluoy, batunon. Pero you know what, no? Ang puso, nagabukal-bukal, no? As if daw ginatutukan. Why am I sharing this? Because I want you to know that you have an option to say no. No, nga wala kita ginatutukan sang shotgun para nga magbulig, no? We can acknowledge nga, yes, Father, taka, I forgive you, no, but I am not obliged to comply sa mga ginademand mo sa akon. Okay, sometimes ini mga, especially ini mga tao pa nga nag-abandon, amo pang malakas ang loob, no? May mga patumboy-tumboy pa nga type, no? Manumboy na ba? Mang buy-buy na kung sa Bisaya pa. Okay? So, number 4, ang hindi dapat hatagan, those who do not help themselves. Siyempre, no? Those who do not help themselves. Ang mga lagabulig sila kaugalingon, tagaan mo sang kapital. After 2 weeks to now. Baklan mo sang motor. Baklan mo tricycle, kay kuno matricycle. After a few months, prendado, or wala nagabiyahe kasi damo rason, damo mainit, nagasakit ang ulo, nagasakit ang tiyan. Pero kung nag-atubang sa botilya, wala man gasakit ang tiyan. So, you know, no, ginhatagan man kita sang Ginoo sang prudence, sang wisdom, not to be prudent. Magpili, no, sang kung di ang aton niya, ano ang aton himuon niya sunod. Alright? So, number 5, those who are ungrateful. Inabalang paghatag mo, matalikod lang, as if may pinatago sila sa imo. So, these are people nga, hindi ka na magliwat, no? Hindi na magliwat. Amo na ganing hambal ni Pastor Ed Lapis, no? When he said nga, sino ang nagatudlo sining mga nga naluyag man tani maghatag, galing hindi nila manghatag. Sino ang nagturo sa kanila na wag nang magbigay? Kayo rin, no? Because of your attitude, no? Pagkadawat nyo, hindi na kami kadumdum naman kamo liwat mangumusta, kadumdum naman liwat kamo mag-text kung wala naman kamo sang ginauyatan, no? So those who are ungrateful, no, you have an option not to give in sa ilang mga demands. Okay? Especially maghambal nga mo lang no? Tagaan mo sang 500, eto lang, hindi ka siya ito, no? Or tagaan mo sang in-kinds, wala cash. Alright, no? So, you know what to do. No? What I'm trying to tell you is, may option ka gid nga hindi na mag-give in sa liwat, no? And then, number 6, those who overspend. Yung mga grabe pa, baklon sa mga designer bags, designer shoes, designer dapat may brand ang ganito, may brand ang ganyan, no? These people are not bad people, no? In fact, sila itong mga malalambing, no? Sila itong mga people pleaser, no? Na pagka may birthday sa kwan talaga, sa buffet, no? Dalhin ang lahat ng mga kahit walang hinahawakan. So, credit card ang gamitin, no? So, those who overspend, no? Ito yung mga dapat hindi pinoprovide. Nakikita naman natin by the way they choose their jewelries, by the way they live their lives, no? Ilang mga lifestyle, no? Bisan wala-wala na gid. Sige, splurge, no? Or manghulam kay para splurge, no? So, kung ikaw man ang ginahulaman, pwede ka gid makasay no. Nakikita mo rin no? Okay? And then number 7, those who borrow money without limits. Nang wala balasang unlimited nga utang. Wala ginakulbaan mangutang, no? So, kabalo ka na sina. Ang nami sina dira nga solution is this, no? For example, panghulam sa imo sang 3,000, no? Hatagi sang 1,000, no? Inang 1,000 na yan nimo, pwede na nimo sukton, pwede hindi, no?
Pero mas mayo hindi na lang nimo pagsukton. Kaya hindi na maghulam sa imo liwat. No, kung ma-remember niya nga nakahulam na siya sa imo, tapos wala siya kabayad, hindi na maghulam sa imo liwat. Mahuya na. And you can always say nga, ay, di ba may ara ka pa nga ginhulam sa akon last time, do wala pa man to nimo na uli, no? So you can always do that, no? Para ma-stop na ining mga nagasigi lang hulam nga wala bayad-bayad, no? Abi nila ya do ATM machine ka, no? And then number 8, those who are malingerers. I know this, no? Kung kaisa sa mga clinics, no, or sa mga hospitals, makita mo nga nagabalik, magpa-check up, tapos picture-picturean ang pasyente nga gina-check up, tapos isend siya sa mga utod or sa mga parientes abroad, no, para for financial support, no. Tapos when in fact gaduha-duha ka kung ginbakal niya ang tambal na gin-prescribe mo, wala. No, so for people nga ginapangayuan, no, I challenge you, no, to investigate, no. I-investigahan nyo man, no, if you want to talk to the doctor, no, istoryahan ang doctor. Hindi ka magpati ng mga video lang nga ginavideohan kay ginakuhaan BP, ginakuhaan sang, because sometimes ang video does not tell the whole story. So, istoryaha ang doctor, no, kung may access ka, and then watch out for patterns also. Kung nagkakatabo siya every 3 months, no, or every month, no, end of the month, no, ginapangayuan ka kay nagmasakit, no, na-infect ang kuko, na-infect ang kung ano na lang, no. So you can check on those, no. And number 9, those whose children are already married and are already in deep debt. So ini nga mga tao amo ni ang dapat way na ni ginahatagan, okay? Kung ikaw ang married child sa mga tao nga ni, no, and you are already in deep debt, kung nagakautang-utang ka na, kag hindi mo man gani ma-provide ang imo kaugalingon nga pamilya, no? Tapos sige ka pangayo, sige nga pangayo, no? Ang mga mga family members, o mga utod, nanay, tatay, no? So pwede ka gidya kasiling nga I'm already in deep debt. No, you can always nga do na huya bala kita mga ako, no, nga hindi ko nasarangan magbayad ini, no, kag reminder man sa mga ginikanan man, no, lantawan nyo man ang pangabuhi sa inyong mga kabataan. Kung kaisa makasiling ako sining mga nanay sa umabala nga ning mga i-check up nakon sa mga medical missions, masiling sila nga, Dok, nagapangita sa trabaho ang akon bata sa syudad. So, ako ang nagabantay sa mga kabataan niya diri sa uma. Okay? So, kung kaisa hindi man makapadala, ako gid ang mangita sa paagi para mapakaon ang mga kabataan. So, mga labada ang tigulang, no? Amo sila. So, supportive gid gihapon sila sa ilang mga kabataan nga nagatrabaho, no? But there are parents also nga kitaan gani nga may tulo trabaho lang gamay ang kabataan. Ba, kutkot man niya nga kutkot man. Gin nga grabe, gin nga kutkutanay. Wala man gani ka pamangkot kung diin gin kuha. No? Diin gin magic. Sang iya nga bata nga nakaproduce ang 20,000, nga ang sweldo sang iya bata 15,000. Okay? So, hindi na. No? Hindi na for children. You can always say no. Nga hindi ko ka provide for now kay lubong na gid ko sa utang, no? Or siguro mag-call sa family forum, no? Anhon ta ni pagsulbad ni, no? Kag paano ta ni i-continue ta ni sa support ni amo ni usisaon ang tanan niya ang gulo, no? Nga para sa tungin panghambal ko kay ina basi kun sige man ka ano tawag sini, kung may mga birthday dira halaman niya pakaon sa ibang tao, ilang taon taman ang mga amo sina nga ang gulo, no? And also
for children, no? Pwede nyo man mahambal nga sa kada hatag ko bala sa inyo, ang inyong apo ang nawawalan sang benepisyo, no? Unfair man ay asakon mga kabataan, hindi man gani sila yakatilaw sang ako ni hinaguan, no? Sige na lang kuya kabayad sang utang ko nga ginahatag ko sa imo, no? So, sometimes kinahanglan man gid sa straightforward nga sabat nga mo sinang aton mga ginikanan. Galing ka tinadlok lang kita nga ay imaldisyon ka, ay hindi ka mag-ayuhan, ay hindi ka mag-prosper kay ginmaldisyon ka sa imo ginikanan. So that is a wrong interpretation, no, of kung anong ginahambal sa scriptures. Kay amo gani, no? Wala mo na ko gina-honor, so hindi na mag-ayuhan yung pamilya. Pero if you take a look at it, no, a closer look at it, no, ini mga kabataan nga nagapatay-patay gid sang hatag sang demand sa ginikanan kay tungod hadlok sila nga maldisyonon, hadlok sila nga sumpaon sa ilang ginikanan. Sila man gani ang lugmok nga lugmok gid, no? So sa mga parents man, no, pamangkutan nyo man inyo kaugalingon, din makuha ni isang pambayad ang akon bata, no, kung akon pagid ni siya nga ipugaon, no, magdemand pagid ako kaayo, sa iya, din ni siya makuha sang pambayad niya, kay kung ang iya ganing sweldo, wala na, no, 70% kadto na sa utang. So, kung kaisa ma-question taman, ano ni, naluoy man ni sila sa ilang mga kabataan o wala, no, parents, wala na gina-magic ang ilaman nga kinitaan. Ginapatay-patayan nila sa obra. Sometimes, wala nyo man gani ginalantaw kung diin sila na pwesto, no? Para sa mga pahinante, no? Nakamo kabalos ang mga ginapanglukdo nila sina. Tapos, kung makademand kita daw, sobra-sobra man kung kaisa, no? And then, number 10, those who have lived independently. Atong mga nagbukod na, hindi na to sila pag obligahon, no? Hindi na to sila pag obligahon nga mag-amot pa, no? Para sila naghalin na siya sa balay mo, nag boarding house siya or nag-apartment, so gabayad mo siya sa iyang kuryente, sa iyang wifi, no? So, hindi na to siya pag-obligahan nga, uy, bayaran na nga to no kwandiri because nagbukod na siya gani, no? Hindi na niya responsibility unless, no? Unless may ginapahimo siya sa imo, no? For example, ako ang nanay, no? Nag-star kami. Initially, isa kami kabalay sa akon mga kabataan. Okay? So, kung more than 22 years old na sila, kag may ubra na, no? Sometimes, no, ma-expect mo kita nga, sige, ikaw bayad sa wifi, ikaw bayad sa tubig, share, no? Pero, kung nagbukod na gani ng bata nga na, hindi na iya paglagsa dito sang sukot niya, uy, ang wifi or ang ano, kasi nakabukod na nga siya, no? So, that's how independence is being supported, no? So, unless, ining bata mo nga ni, no, dira pa nagalabada sa imo kada Saturday or ginapalaban niya, mama, palaban ng ano. So, obliged gid ang bata, no, kahit papano, maghatag man sang, hindi na siya bayad, ha? Hindi bayad, pero, daw, ano lang, no, maayo ka kabubuton para sa nanay, nga nagalabas ang iya nga bayo, no? Or, kung magbilin man sa mga bata ninyo, sa inyong mga parents, no, nang idulong nito bala sa ilang balay, no, taga-tagain nyo man, no, sang pasalamat, no, hindi na siya sang bayad, pero pasalamat, no, pero, amo naman, na-notice ko naman kung kaisa sa mga ginikanan, yung ginaagawan ang mga apo, kay kung sinong gauyat sang apo, siya ang may sustento, no, huwag naman ganon, no, kasi, daw, kung kaisa daw, maampo ka pirmi nga may apo ka kay parang hindi mauntat ang sustento, no? Always, nakakalusot talaga ang ano, nakahanapan talaga ng paraan ang ano, no, pagkakapirahan. And then, number 11, those who lower down their personal financial responsibility. Ni mga tao, wala na lang pakundangan, no?
wala na lang gid responsibilidad, no, maabalaan mo man na. So these are people who should not be supported or dapat hindi pag i-provide ang tanan-tanan. Siguro maka-provide ka isa ka duha, stop na. Okay? And then lastly, pag amo ni ang pinaka issue gid nga ginasakit gid sang buot sang iban, no? Ina ba lang mahatag ka supposedly para tani sa imo ginikanan sa imo nga mama, no? But before you know it, ato na sa paborito nga anak. Okay? So, mga amo siniya, stop nyo na na. No? It's either, kwaon ninyo inyong mama, stay sa balay nyo, para kung anong ginakaon nyo, kauno niya man, kung di ka mga kadto man siya. No? Or, stay siya dito sa kung diin siya, pero tagaan nyo sa in-kinds. No? Groceryhan nyo. Or kung anong makinanglanon niya. Or ibayaran nyo ang bills niya diretso. No? Pero pag cash ang hiningi, wag. Kasi baka lulusot, no, sa paboritong anak. So ito yung pinaka problema ng kasagaran sa mga OFWs or mga breadwinners, no, nga sila yang nagaobra, sila yang ginapinahan. Ato yang mga no, ato yung mga empleyado sang PAL, no, amo to ya ang nagrasyahan, nabulahan. Alright? So, okay? So let me give a recap kung sino ang mga tao nga hindi paghatagan, ang hindi pagkinahanglan o hindi ka obligado nga mag-provide. Atong may mga evidence ng drug addiction, atong mga addicted sa gambling and vices, no? Atong mga tatay nga nag-abandon sa ilang mga kabataan, sang gagmay pa sila. And atong mga wala gabulig sa ila kaugalingon, atong mga hindi kabalo magpasalamat and grateful, atong mga overspenders, no? Mga masyado kaluho. Those who borrow money without limits, mga palautang. Those who are malingerers, pirmi lang ga masakit, mga pakuno-kuno nga naga masakit. Those whose children are already married and are already in deep debt. Okay. So, kung ikaw ang bata, no, hindi naka-obligado sila nga maghatag sa imo nga ginikanan kay masyado ka nakalubog sa utang. Those who have lived independently, no, hindi ka na obligado sila nga maghatag. Kasi independent ka na nga nagbukod ka na And those who hindi mga naga-lower down sa ila financial responsibility, no, wala na naga-take responsibility at all, bisan ang inugbakal sang ilang sibuyas, ahos, lamas, no, mantika, toyo, sa imo isalig, stop giving. Stop providing. Kasi you are enabling them, no, to be lazy, no. And then favoritism of parents, no. Kung feeling mo nagalusot ang hatag mo sa nanay mo dito sa favorite nga anak, stop giving, no. Hindi ka na ya obligado sina, no. Especially kung for the longest time amo na ang kakatabo. What I'm trying to say here again is, gusto ko lang i-reiterate, is that you have an option, you have a choice. So karon sa mga gusto yung maghatag, go ahead, no? Para sa akin wala na yung problema, no? Kung bukal sa loob mo nga maghatag, hindi kayo pinipigilan, no? Hindi naman kayo pinipigilan na magbigay, no? Ito, these words na itong mga insights na ito are for those who are already tired of giving and providing, pero wala sila sang basis, no? Hindi sila kabalo kung sakto ba nga mag-stop na ako, or sakto ba nga hindi ko na ituloy ito, no? Kasi it's taking its toll, no, on my health and on my mental mental condition. Alright? So, muna siya ha. I hope nakabulig siya kahit papaano. You can always go back, no, to the to this video for reference, no, pati ang mga scripture references, you can always read it
straight from the Bible, no, nga hindi obligasyon sa mga kabataan ang mga ginikanan to save for their parents. On the other hand, no, obligasyon gid ya sa mga ginikanan nga mag-save para sa ilang mga kabataan. So ang obligation, no, is reciprocal. Dapat, no, ibutang man sa mga ginikanan sa ilahuna-huna, no, nga before nila obligahon ng ilang mga kabataan, nagpakita man sila sang obligation or sang responsibility sa ilang mga kabataan while they were growing up. Okay? So, sa mga kabataan, no, ang aton lang gid responsibility is to obey our parents, no, kag in the Lord, no, for this is right, and to honor them, no. I-honor natin sila in whatever way. So if you think that giving and providing for them is your way of honoring them, then go ahead, no? Go ahead. Basta hindi ka lang gid ma-strain or hindi ka mapugos or hindi ka maobliga, no? Hindi ka nahihirapan, no? Kasi hindi naman yun talaga ang essence of giving. All right? So I hope that answered the question of whether or not children should be obliged to provide for their parents. So, thank you very much for staying with me. Bye. God bless you.